Hello guys! Welcome to my channel. May isi-share lang po ako guys sa inyo about sa sarili ko. Sa sarili ko po, bakit ako naging proud, bakit ako proud na isang OFW? Gusto ko lang po, kasi wala naman akong iba-ibang ilalagay na naman kasi puro nakapasyal kung saan-saan. Sabi ko, gusto kong ibabahagi naman sa inyo ang karanasan kong noon at ngayon, kung bakit ako proud na isang OFW. So, kung sino yung OFW dito na relate din sa mga sa buhay na gaya sa akin. Ayan guys, pakinggan niyo ang aking i-share sa inyo. Bakit ko nasabi na proud ako? Bago natin umpisahan guys, ang aking i-share sa inyo ang aking buhay bilang isang OFW. Yung bago pa lang po sa channel ko guys, don't forget to subscribe, Mabel Salis, at i-ring the bell nyo lang po para ma-notify po kayo sa aking mga video na bagong update. So guys, pag-uusapan natin kung bakit ako proud na naging isang OFW. Alam nyo naman guys, matagal na po ako dito sa abroad. Bali, pangalawang amo ko na po ito. Nung una, talagang sobrang hirap. Ang liit lang ng sahod. Nag-umpisa po ako sa maliit na sahod. Around 10,000 pesos noon. Pero, iyan ang pagsisimula ko noon nung pumunta ako dito sa abroad. Gusto ko lang ma-share ang buhay ko nung umalis ako hanggang ngayon, hanggang nakapagpatapos ako ng anak ko sa kolehiyo. I-share ko lang kung bakit nag-proud ako na isang OFW dahil sa trabaho ko po, naitaguyod ko ang pamilya ko at magandang kinabukasan ng anak ko. At proud din ako po sa anak ko dahil sa kahit nag-iisa siya, hindi siya maluho na gaya ng ibang bata. So, ganito guys, umpisahan natin nang dumating ako dito. Nung nag-umpisa po ako nag-abroad, kasi dati po, nung nasa Isabela po ako, kasi tubong Ilongga talaga po ako, Bacolod. Tapos, nakapag-asawa po ako ng Ilocano. That time, maliit kasi ang hirap ng buhay po. Ang liit. May business ako noon, pero hindi ko natuloy kasi nga, mahirap naman ang buhay noon. Kaya hindi ko lagi na lang ako nangungutang sa bahay. Hindi ako makabayad-bayad. So, ang ginawa ko guys, 8 years old yung anak ko. Nag-iisa lang po yung anak ko. 8 years old nang iniwan ko siya. Tapos, dumating na ako dito sa abroad. Siyempre, noong una, nang dumating ako dito, bawal pa ang mga cellphone, bawal pang lumabas. Hindi ko masyado makukontak yung mga pamilya ko kasi nga bawal ang cellphone noon, tapos wala pang diop. Sa 8 years ko, nung natapos ko na 2 years ang contract ko, tsaka lang ako nakadiop ng 1 time, 1 month. So guys, alam nyo ba guys, ang hirap ng malayo sa pamilya. Lalo na yung iniwan mong pamilya is maliit pa lang yung anak mo na iniwan mo. Dahil gusto mong mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kaya ako napadpad kaya naman po ako nag-abroad. Kasi naisip ko, yung asawa ko po walang hanap buhay,
walang permanent po na trabaho. Nagsasaka at ah, minsan construction, walang permanence. Hiniisip ko bakit ah, hin- kung doon lang siguro ako sa Pinas, hindi ko mapaaral yung anak ko. So ang ginawa ko, pumunta ako dito ng abroad. So ayan nga guys, ang hirap ng buhay kasi maramihan sa atin na lumayo sa pamilya, iba yung yung asawa nagkagulo, nagkahiwalay, at yung anak number one is nagre-rebelde. So masasabi ko lang ngayon na proud ako na maging na isang OFW dahil yung yung mga yung mga ginawa ko pong paghihirap dito sa Singapore, ilang years na paghihirap ko napapawi dahil sa yun nga ang isang isang ina napawi yung paghihirap ko dito sa abroad, napawi dahil sa bigay ng biyaya ng anak ko, dahil sa kabutihan din, dahil sa kabutihan din ng pamilya ko at ang anak ko, na kahit malayo ako sa kanya, ginawa niya, hindi siya gumawa ng hakbang na gawin ang bagay na hindi dapat. 'Di ba? Kasi marami ngayon na mga nag-a-abroad na number one po nasisira ang pamilya, at number one at ito po yung minsan ang mga anak natin, lalo kung yung isang ina is malayo sa kanya, minsan gumagawa ng hindi maganda, nagre-rebelde, di ba? So kaya ko naman ma-share dahil ang naranasan ko noon at ngayon, parang masasabi ko na proud ako na isang ina na OFW dito, dahil ang mga pagsisikap ko hindi naman po nasayang. Ang mga pagsisikap ko po hindi nasasayang kasi yung anak ko, naibigay ko lahat sa anak ko, yung gusto niyang makatapos ng pag-aaral. Ayun, at sa awa ni Lord, nakatapos na rin po siya. At alam nyo ba guys, proud din po ako sa anak ko. Kahit nag-iisa siya, hindi siya sa gaya ng ibang bata na may abroad nga, sabihin na mabibili ang gusto niya. Yung anak ko po guys, kahit nag-iisa siya, hindi siya humiling sa akin ng mamahaling gadget. Saka lang siya nagka-gadget nung 4th year high school na siya. Yung mga luma kong cellphone, yun po ang kinukuha niya. Hindi siya humihiling na bigyan mo ako ng ganito kung anong uso ngayon. Proud naman ako po sa anak ko. Kasi hindi siya humihiling ng higit pa na mamahalin. Kasi alam niya, parang independent na po yung anak ko. Alam nyo ba guys, nung nag-high school siya, kasi 8 years old, grade 2 pa lang siya iniwan ko. Ang komunikasyon lang namin, lagi na lang kami nag-uusap sa phone. Tapos, nung college na siya, lahat na may mga okasyon, for example, may meeting sila sa school nila, ganito, dalhin nyo yung parents nyo, wala siyang maipa-represent na parents. Kasi yung ama niya, doon naman lagi sa talo, nahiya naman, mahiyain po yung asawa ko. So, ang ginagawa ng anak ko, siya na lang po ang uma-attend ng mga meeting. Tapos sasabihin niya na lang sa akin. Tapos sasabihin niya sa akin, Mama, ganito ang babayaran ko. Binabudget niya yun guys. Minsan, dahil
ang sahod ko po is katamtaman lang po. Magkano lang naman po ang sahod sa Singapore? Minimum lang po is, ngayon lang po medyo tumaas na 26K. Pero, kung kung nagpapakalit kayo is mahirap na po yung 26K kulang. Kasi, is lalo na sa akin noon, nagpapaaral ako sa anak ko, ang pinili na kurso is gustong mag-aral dun sa private school. Kasi maganda naman kasi ang private school, di ba? So, kumuha siya ng kurso ng... Nung una po, ako po ang nag-force sa kanya na mag-aral ng seaman, marine engineer. Kumuha rin siya ng marine engineer ng 1 year. Kaso, ayaw niya ng marine engineer. Ang gusto niya is computer kasi magaling siya daw. Nung high school siya, magaling siya sa computer. So, dahil ayaw niya yun, pinayagan ko. Nung sunod na year, ang kinuha niya po is Bachelor in Science in Computer Information Technology. Yun, IT nga ang kinuha niya. So, yun na po ang kinuha ng anak ko. Dahil ang pera ko po is bitin yun kasi nga ang isang school year niya every semester is 20K ang pabayaran niya, pero yung allowance niya pa sa araw-araw, di ba, lagi ako bibitin at umuutang. So kaya minsan guys, naiiyak na lang ako kasi yung gusto ko pa sanang maibigay sa anak ko, hindi ko masyadong maibibigay sa kanya dahil nga sapat lang, tamang-tama lang. Alam niyo bang minsan pumasok siya sa school tapos ang sapatos niya nasira. Paa siya, umuwi. Tapos tumawag ako, sabi niya, Mama, pigtas yung sapatos ko nasira dahil umuulan noon. Sabi ko sa kanya, bumili ka ng mumurahin. Bumili ka ng uutang muna ako, bibili ka, sabi ko naman. Wag na mama, saka na. Wag na, yung bili na lang ako, titingin-tingin na lang ako sa mga ukay-ukay dyan. Sabi niya, ganun, mumurahin na lang yung tagto 200. Sabi ko naman, okay lang anak. Sabi ko sa kanya, bakit may susuotin ka pa bukas? Baka wala kang suotin. Okay lang mama, magkuhan muna lang ako, magchinelas na lang muna ako, magpapaalam na lang ako kasi nagkataon na walang pera. Kaya, masasabi ko guys na kahit paano may anak ako na nakakaintindi, hindi naghumihiling ng magarbo. Kaya iyan naman po guys ang pinapasalamat ko, na hanggang nakatapos siya, hindi siya humihiling. Alam niyo ba guys, nung nakatapos siya, hindi ko alam kasi nung umuwi ako mag-holiday, before ako nang umuwi, magbibiyahe na ako ngayon, bigla siyang tumawag sa akin. Mama, mag-graduate na ako, ikaw na lang ang pupunta sa school. Bakit? Anong gagawin ko sa school? Kasi syempre ang alam ko, tapos na lahat. Sabi niya, isa daw ako napili sa, isa daw siya ang napili sa, isa siyang napili na scholarship ng school na yon, nag-aaral kasi siya sa perpetual help yun, kasi ang main campus po yan nasa Laguna. So ang nangyari po, pauwi na po ako, tumawag siya sa akin, Mama, ikaw daw ang pupunta kasi daw may kukunin akong may makukuha akong scholarship nung naipon na. So sabi ko tamang-tama naman kasi umuwi ako guys, wala akong kapera-pera, ang dala ko lang pera is $2,000. Sabi ko, paano kaya magkakasya? Sabi ko, kasi nga syempre dapat maghanda ka rin ng konti kasi nga graduation ng anak mo sa university, so kailangan mo rin talaga maghanda. Tapos
alam niyo naman, bago ako pauwi, marami na kasi akong mga binayaran about sa school niya. Kasi nga, pag graduation na, marami na talagang babayaran. So, sabi ko, ay, thank you Lord kasi may blessing pa rin pala, sabi kong ganon. So, nung umuwi ako po dalawa po kami ang kumuha kasi sabi, isasama ang parents. Tapos, yun, nakakuha kami ng pera niya na about 60,000 pesos. Yung scholarship. Sa school na yun, 3 lang sila ang napili. Isa na yung anak ko. Yun. Tapos, kaya ko lang siguro nasabi na swerte rin ako sa anak ko kasi kahit malayo ako, may anak ako na ginawa niya rin ang lahat para mapasaya ko, na hindi gumawa ng kantarantaduhan. Yung mga binibigay ko sa kanya ay sinisave niya po para sa future niya. So, ang ginawa po namin sa pera niya is binili ko rin po ng regalo niyang motor. So, kinuhaan ko siya ng motor kasi kailangan niya yun pag mag-apply siya ng trabaho para hindi na siya kailangan na magbiyahe-biyahe pa ng sasakay ng kwan. O nagkataon naman po, nung after siya nag-graduate, after 3 months, nakapasok siya po sa trabaho rin. So, masayang-masaya po ako kasi lahat ng mga paghihirap ko dito sa abroad ay napupunuan po ng kaligayahan dahil aanhin mo po ang kayamanan kung yung pamilya mo hindi mo man lang, yung anak mo hindi mo man lang hindi man lang nakatapos, diba? So, proud po ako na isang OFW dahil iyan lang po ang naipamana ko sa aking pamilya, sa aking anak, yung kayamanan na makapagtapos siya po sa pag-aaral para hindi niya rin maranasan ang nararanasan ko ngayon na hirap ng buhay na makikiamo ka, diba? Hirap ng buhay ng isang OFW. Nakatulong tayo. Minsan sinisigaw-sigawan na lang tayo, pero tinitiis natin para sa pamilya natin, para sa kinabukasan ng pamilya natin. So, yan po ang masasabi ko, guys. Proud ako na isang OFW at proud ako sa anak ko dahil ginawa niyang lahat para ako mapaligaya. So, at yung sa school niya rin po, guys, proud ako kasi gumawa siyang ng magandang credential sa school niya. Nung malaking karangalan sa akin na ikaw ang nagsabit ng kanyang medalya sa pagtatapos, ikaw ang kasama sa pag-akyat sa stage at bigyan siya ng ikaw ang nagsabit ng kanyang medalya. Diba? Proud na proud ka na isang ina na ikaw po ay ginantipilaan din ng isang anak na mabuting kalooban. So, yan po, proud po ako sa anak ko kasi hindi ko alam po na may achievement award pala siya. Nakakuha po siya ng gold medal. So yun po, guys, ang ma-share ko na bilang isang ina na OFW dito sa abroad na ma-share ko sa inyo na maibabahagi ang mga karanasan ko ngayon.
proud na maging isang OFW dahil ito po ang trabaho ko po, ang trabaho kong ito, dito ko po naibigay ang kailangan at kayamanan ng pamilya ko at sa anak ko para pag siya in the future, meron naman siya pong, hindi siya po mahihirapan sa trabaho. Hindi niya maranasan ang trabaho ko ngayon na hirap para lang makaahon sa buhay. Kaya nagpapa-thanks po ako kay Lord kasi binigay niya po sa akin yung anak ko na masunurin, mabait, masunurin at mapagmahal sa pamilya. Yan po. Kahit malayo po siya sa akin, 8 years old na iniwan ko, pero ang puso niya po is nasa akin. Kaya kung kayo guys ang may anak sa atin, may pamilya, mas better na lagi kayong makikommunicate sa anak niyo, laging may advice. Nasa 22 years old na siya ngayon guys, at nagwo-work siya sa malapit dun sa amin sa bayan ng Kawayan. Nagwo-work na siya ng magwa 1 year na siya sa August na nagwo-work siya. So, balik computer po ang hawak niya ngayon. So, proud ako na isang OFW dahil lahat ng mga paghihirap ko sa buhay ngayon naipadama ng anak, naibigay ng anak ko sa akin ang regalo na, 'di ba? Ang sarap ng feeling pag ikaw ay nakapagpatapos ng isang anak sa kolehiyo at yung lahat ng paghihirap mo ay hindi na sayang. Naibigay niya sa iyo ang karangalan pa, at saka yung binigay niya sa iyo yung mga lahat ng mga sakripisyo at paghihirap mo biglang nawala dahil ang kayamanan po na galing sa paghihirap ko naibigay ko sa anak ko, at naibigay niya po sa akin ng higit pa dahil siya nakatapos ka sa pag-aaral at hindi siya maghihirap ng pagtatrabaho. Easy lang po ang trabaho niya at kasi nakatapos siya. So, yan po ang maishishare ko na proud ako na isang OFW. So guys, ito lang po guys ang maishishare ko. Sana may matutunan po kayo sa mga share ko sa inyo, sa kwento ng buhay ko ngayon. May matutunan po kayo para ma-share nyo rin po sa inyong mga anak, at ma-share nyo rin po ang mga magagandang mga pangyayari sa buhay nyo na isang OFW. So guys, maraming salamat sa papanunood at pakikinig sa aking mga kwento. Pagpasensyahan nyo na guys kasi hindi ako masyadong nandito kasi. So guys, maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento, sa munting kwento. Ayan, at yan ang masasabi ko guys, na proud ako na maging isang OFW dahil ito po ang buhay ko, ang trabaho ko na naibigay ko sa pamilya ko, at maganda namang kinalalabasan ko. So proud ako na isang OFW. Ganun lang po guys ang masasabi ko, ang makikwento ko sa inyo sa aking ngayon hinaharap. So sana maging maganda pa. Yung guys, ang isa pang hiling ko na maging okay na yung
Hindi ko pa napatapos kasi yung bahay ko. Kasi inuna ko po guys ang anak ko makatapos. So ang bahay ko pa is renovating. Hindi pa to tapos ang renovate ng bahay ko. Pero buo na po ang bahay ko guys. Kaso lang hindi pa tapos. Hindi pa nalagyan ng mga pintura. Pero finishing na siya. Hindi pa kasi nga ang mahal ng tuition ng yung university. Inuna ko po yung muna ng anak ko. Pero ngayon okay na kasi nakapatapos na ko. Parang magaan na sa pang-araw-araw na plan ko kasi nga may anak ako na tumutulong na sa akin. So guys, maraming salamat sa pakikinig at panonood sa aking mga kwento. Sana tuloy-tuloy na lang po ang pagsubaybay sa aking channel. Thank you guys, and maraming salamat sa ating mga friends, mga supporter dyan guys. Ayan, thank you so much.